Pasado alas 10 ng umaga nang dumating ang OFW na si Roda Lisa Baltazar mula Doha, Qatar sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport araw ng Biyernes. Mismo ang mga opisyal ng Department of Migrant Workers ang sumalubong sa OFW sa paliparan. Kabilang na sumalubong dito ay sina Yusek Hansleo Kakdak, Yusek Bernard Olalia at Overseas Workers Welfare Administration Administrator Arnel Ignacio. Ayon sa mga opisyal, si Roda isang domestic worker sa Qatar, pero kahit may kinaharap na kaso ang OFW ay nagawan pa rin na tulungan ito ng pamahalaan para makauwi ng bansa. Meron pong kasong naisampa sa kanya, pero kagandahan po noon, nagawan po ng paraan ng ating MWO at siya po ay binigyan ng exit visa at malaya po siyang nakauwi. Sa tulong po ng Department of Migrant Workers at ng OWA. Anong kaso? Dagdag din ni Yusek Olalia, kasong absconding ang isinampa sa kanyang dating amo dahil hindi natapos ni Roda ang kanyang kontrata nang siya ay umalis, pero nakulong ito ng halos 1 taon. 9 na buwan lamang siyang nagsilbi sa dating employer. Hindi pa mabanggit ng DMW kung anong dahilan ng kanyang pag-alis, pero anya, ang mahalaga ay nabigyan na siya ng exit clearance. Dokumentado naman ang OFW at lisensyado naman ang kanyang agency. Kaya gagawa sila ng kaukulang investigasyon sa pagtakas nito sa kanyang employer. Pero sa ngayon, prioridad muna na matulungan si Roda at ang pamilya nito. Matatanda na Agosto 2 sa Barangay Kaunlaran sa Nabotas nang mangyari ang insidente sa anak na binatilyo ni Roda na biktimang si Jemboy Baltazar. Isang suspek sa pamamaril sa barangay sinasabing tinutugis ng mga pulis. Sa ikinasang follow-up operation, nakatanggap ng impormasyon ng mga otoridad na nagtatago sa isang bangka sa NBBS ang suspek. Ayon pa sa Nabotas Police na hindi si Baltazar ang hinahanap na suspek at mali ang proseso sa ginawang operasyon. Huli nang nalaman na iba pala ang nandoon sa kanilang napatay dahil tumalon sa tubig ang target ng mga pulis at ang tinamaan ay ang biktima na si Baltazar. Masakit para kay Roda ang nangyari, pero kailangan na niyang makauwi ng bansa, kaya't mismo ang DMW ang tumulong na maiproseso ang mga dokumento nito pauwi ng Pinas. Nangako ang DMW na tutulong ang pamahalaan na mabigyan ng hustisya sa pagbabaril sa anak ni Roda. Tinulungan na rin ng OWA at DMW si Roda at ang pamilya nito. Maging ang anak ni Roda ay tutulungan din ng pamahalaan na suportahan ang pag-aaral nito. Si Roda ay 40 anyos at may 2 pang-anak na tutulungan ng pamahalaan na makapag-aral. Kagaya ngayon, meron nang ibinigay ang DMW, ang OWA, meron pang idadagdag doon sa ibinigay namin kagabi. And then aralin natin kung saan pang papasok na programa. Ang masisiguro lang namin sa inyo, lahat ng pwedeng maitulong sa kanila, ibibigay natin. Merong ng financial assistance na nabigay, and then may counterpart ang OWA. And then, of course, yung funeral and burial expenses. Kanina nagkukwento siya sa amin ng mga anak niya na may nag-aaral pang anak. So, si Admin Arnel naman ay nakahandang tumulong din sa kanila. At kami na rin sa DMW, pinag-utos din ni Secretary Toots Ople na tutulong tayo sa kinabukasan ng kanilang anak.